welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to watch Gwen's interview kay OG Dia. So I'm super excited kasi yung episode ni Jo, grabe yung mas lalong tumaas yung respeto ko kay Jo and yung love ko kay Jo at love ko sa Bini. So ito, feeling ko hindi ako ready kasi 'di ba alam naman natin na kapag si Gwen na yung nagsasalita or yung nasagot ng mga questions, iba. It hits different kapag si Gwen. So I'm super excited sa interview na to ni Gwen. So hindi ko na to patatagalan. Let's start. Gaano ka na-apektuhan dun sa People versus Food vlog na yon? Oh my Nakaka-affect gosh. talaga siya. Like, lahat na nakahalungkat, na-judge ka na ng lahat ng tao, maarte ka sa pagkain, mahirap ka lang naman noon. Mula nun, binabash ka na maramot ka basta pagkain, Patay gutom. matakaw ka raw, patay gutom ka. Yun nga. So, ano ba talaga, Gwen? Totoo, ewan ko, iba yung gutom ko dun sa loob. O, buti pa to si Sheena, walang nabago. Kay Gwen, may nabago. Ang laki ng pinagbago ng mukha. Kasi gusto ko Pa-enhance. talaga tumaas pa yung ilong ko. Nakaka-conscious na minsan gumalaw po. Para kaming robot talaga. May character development na ba si Gwen? Tingin niyo po. Kung may sasabihin ka sa akin masama, tatapakan mo ko, papatapak lang ako sa'yo. No. May lumalabas na may buntis sa Bini. Gaano katotoo ito? Pag open ko, ay, ganun pala siya kalala. Inaanin Bro. ko lang. At kasama po natin ngayon, Am I ready? exclusive po ito ha, ang isa sa mga miyembro ng Bini, ang lead vocalist at ang lead rapper ng sikat na grupo, Parang naiisip ko pala yung mga Gwen. questions. Ay, Ano po? Bini Titilayin Gwen. na ako. Good evening po. Diyos Lead vocal Gwen, and rapper. hindi ka ba makapaniwala sa success ngayon ng Bini? Hindi pa rin po. Kasi parang up until now, na-stuck ako dun siguro dahil ang bagal nung takbo nung panahon nung pandemic. So Okay. parang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Well, Nandun pa rin And ako. medyo ano ako dito sa interview ni Gwen kasi 'di ba usually pagkasama niya yung Bini, hindi siya masyadong nasagot sa mga questions, 'di ba? More on si Jo or ibang members. Si Gwen as a nonchalant lang, 'di ba? Pero ngayon maririnig natin siya magsalita for 30 minutes or 29 minutes. So I'm super excited talaga sa interview na to. Sana talaga hindi ako maiyak. Doon ka pa rin sa pandemic, bakit Opo. ano ba si Gwen nung pandemic? Yun po, na-lock in kami for training. Tapos Okay. sobrang hopeless pa namin kasi starting po tapos walang franchise yung ABS. Ako personally parang nagda-doubt pa ako before sa girl group kasi parang dito sa Pinas 'di ba po hindi pa sobrang accepted yung girl group. In True. general yung groups 'di ba po parang hindi pa siya ganun ka ano dito. So dati parang ginagawa ko na Naalala lang ko yung tuloy dapat nung una ako magre-react sa Bini kasi nga 'di ba bago sa akin yung P-pop group kasi nga ang alam ko lang naman girl trends hashtag tapos yung para bang pang ano lang pang showtime ganon. So nung sinabi sa akin talaga yung Bini mag-react ako parang hindi ako sure kung magugustuhan ko ba pero ayun nga parang off cam pinanood ko yung Pantropico sabi ko ay magaling sila like parang K-pop 'di ba tapos ayun doon na nag-start yung sabi ko mag-film na ako ng Salamin tapos and the rest is history kung nasaan man ako ngayon as a Bloom doon nagsimula yun like grabe yung ano nila yung hard work nila as a group and yung mga training nila 'di ba like hindi mo iisipin na meron tayong ganito like sa Philippines Philippines kung hindi pa sobrang accepted yung girl group. In general, yung groups, di ba? Grabe yung parang hindi pa siya synchronization, ganun ka, yung ano talent, dito. yung vocals, dati yung parang visuals. ginagawa ko na lang yung dapat kong gawin, pero honestly, parang nagda-doubt din ako before. Mm-mm. Parang ang bagal lang ng panahon kasi pandemic, hindi kami makalabas. Oo. Yung routine namin, paulit-ulit lang buong araw, buong taon. Paano ka nakarating ng Maynila? From Daraga, Albay? Nag-audition po ako sa Star Hunt, sa Naga, hindi po sa Albay. Though meron ding audition sa Albay, pero hindi po Wow, na-audition. ganda na Gwen! Trainee profile? Wow! Ang ganda bro! Wow! Para siyang si Carmela, yung singer sa Showtime, yung nag-guest din, nagpe-perform din before ng concert ng Bini. Carmela, nalimutan ko ang apelido niya, pero wow. Kasi nauna yung Naga. Akala ko wala ng audition sa Albay. Meron ding audition sa
Modeling. Favorite color, black and pink noon. Life is about waiting for this. Albay, pero hindi po ako na-audition doon kasi nauna yung Naga. Akala ko wala ng audition sa Albay. So, nung nag-Naga, dumiretso na ako Naga. Mag-isa lang po ako for PBB, yung sinalihan ko po. So originally, PBB ka, hindi ka Bini. Po, doon ako sa PBB. To be honest, So hindi ko nga, napanood ikaw yung season nila. matakaw dun sa grupo, sa housemate. Oo. Matatakot-takot ni Gwen, pero ang payat-payat. Kaya, True. yun nga rin yung problema ko. O mabilis ang metabolismo mo. Metabolism ko po. Kahit yung mga kapatid ko po, ganun talaga. Oo, Kaya oo. talaga po kami. Alam mo, nung naging Bini Gwen ka, doon nila hinanap yung history mo. So, natagpuan Totoo. ng marami na ito yung dating sa PBB. Oo. Tapos, mula nun, binabash ka na parang maramot ka basta sa pagkain, Patay gutom. matakaw ka. Like, walang siguro kasi sa PBB, limited lang yung pagkain nila. Pero, parang valid, hindi ko alam, for me, valid bang reason yung dahil sa tinapay? Like, hindi ko alam. So, parang, di ba, parang mako-conscious ka na if kakain, kung ikaw yung papasok ka sa PBB, parang mako-conscious ka kung uuntian mo ba yung pagkain mo or dadamihan mo kasi 'di ba may instance or may chance na mangyari sa yung nangyari kay Gwen, 'di ba? Araw patay Doesn't gutom make ka. sense. Yun nga. So, ano ba Kasi talaga, food is Gwen? everything. Hindi ko rin alam. Kasi sa PBB, parang, di ba po, medyo ano din sa, ewan, mentally, kulong ka, yung food, limited, ganun. Yeah. Wala nagutom lang ako. Oo. Pinalikan nila yung sa PBB, kung nakikita yung mga clips ko, ina-up ulit nila. Oo. So, ibig sabihin, nag-interesado sila sa'yo. Kaya nila ina-up, kahit True. parang in a negative way. So, True, nung mga binabalik chismos. yun, anong Mga chismos naramdaman sa mo? palaka. Parang gusto ba nila akong sirain? Gusto ba nila akong ibagsak? Well, sa akin naging obvious naman po siya agad na, yung mga tao talaga, hindi lahat magugustuhan ka po. But ako kasi, honestly, medyo naka-move on na rin po ako. And naalala ko dito, naririnig ko din si Gwen, sobrang respectful yung po, 'di ba? Kagaya ni Jo, sobrang bait talaga nila, guys. Hindi ko alam din talaga sa mga basher. Hindi lahat magugustuhan ka po. But ako kasi, honestly, medyo naka-move on na rin po ako dun sa issue before. Kasi ina-up na nila yung sa PBB, which is, tapos na rin ako magluksado nung paglabas ko ng PBB. Tinatry lang nila i-connect dun sa issue ulit ngayon, yung sa street food po na. Which I don't get din kasi, di ba, parang iba naman yung kinain ko dun sa street food. Oo. Na-up yung sa, Oo. tinapay ko. Kasi yung sa PBB, matakaw ka, parang patay gutom daw tong si Gwen. Tapos, Baka nga yung mga nambabash dyan, mga patay gutom din, palamunin pa nga, di ba? So, what? biglang ikinonect Ay, nila naiinis dito na naman sa ako. people versus food na parang ang arte-arte mong kumain ng turon, na parang sanay ka sa turon without sugar. Oo, nasanay talaga po ako sa turon na walang sugar. Kasi as in, alam to nung lalo kong taga Bicol po. Mostly, yung mga, hindi ko nila lahat kasi syempre iba-iba pa rin. Pero mostly talaga sa Bicol, lumaki akong walang sugar yung turon. Ewan ko, ganun siguro Natuwa. magluto talaga. Actually, nung bakasyon namin, last time po, sa ibang lugar ako, hindi sa mismong lugar namin sa Bicol, pero Bicol pa rin. Bumili pa rin yung yung mga tito-tita ko ng turon. Wala pa rin sugar. Sabi ko, di ba? Tama, wala talagang sugar yung turon sa Bicol. Yun po yung kinalakihan. Kung nasanay ako, tapos nagulat ako. Turon na walang sugar. Kasi diba, ayun nga, yung nireactan nila is turon sa ibang bansa, tapos parang tanghulo yung dating. So, kahit ako, ayoko din ng matigas, tapos parang feeling ko ang tamis-tamis niya kasi nga antigas, tapos sugar, diba? Pero dapat malambot ang saging. Malambot yung saging. Para yung saging mismo yung matamis. Yung ganun siya sa amin. oo, Di ko okay. alam na mostly. Meron ganun talaga. May ganung turon. Siguro okay na yun sa iba, no? Yung ang arte naman ito, ano daw, turon without sugar. Okay na yun. Yung iba, hinanapan ka pa ulit. Yung pagbigkas mo ng turon. Nadala lang English po. na English. Bro! Pasensya na po kasi hindi ko alam yung English ng turon. So, napas lang na lang tayo nung Nadala tayo sa emotions. Yung kausap namin, di ba? Nag-i-English din. Alam nga naman, sagutin po ng Tagalog. Bakit Inglesera ka ba nung araw pa? Hindi naman po. Kasi wala, nasa ibang bansa po kami nung time na yon. Oh. Tapos yung nag-i-interview. Siyempre, kailangan mong sabayan po. Nag-i-English siya. Ayun nga, kagaya ng sinabi ko din sa kay Jo, di ba? Parang walang sense na lang yung mga binabash kasi nga, ayun, kagaya niyan, English, bakit nag-i-English, ganan. Eh, syempre, nasa ibang bansa, so,
syempre respeto nga 'di ba nila dun sa nag-i-interview or nagagawa ng content. And kapag nagtagalog naman sila, may interpreter, sasabihin, ano ba yan, di marunong mag-English, ba't pa nandiyan sa ibang bansa? So, 'di ba? Alam nyo ba guys, Walang bago talaga kasensense. pumasok, as in, tinatry namin i-prepare sarili namin, kinakabahan din kami kasi paubos na yung English namin buong tour, ang tagal-tagal po ng tour namin. Tapos buong araw na yun, ang dami na rin namin shoot. So talagang, kaya natin to, kami na lang nagtutulungan. Oo. Pinupush na lang po talaga namin yung content din. Gaano ka na-apektuhan doon sa People versus Food vlog na yon? Well, ako po kasi naturally, tinatry ko, best ko na wag magbasa. Kasi, hindi ko din talaga in-expect na ganun pala siya lumala. Kasi nasa bakasyon kami nun actually nung lumobo yung issue na yun. Sabi ko, ay, pag-open ko, ay, ganun pala siya kalala. Pero yun, minsan hindi mo mapipigilan sarili mo magbasa. Nakaka-affect po talaga siya. Like, pag bago, syempre yung emotions, bago yung ano sa'yo, ay, na-up ulit yun sa PBB ko, ganyan. Lahat na nahahalungkat, na-judge ka na ng lahat ng Walang tao. Maarte ka sa kakwenta-kwenta. pagkain. Mahirap ka lang naman noon. Tapos ngayon, nag-iinan. Ganun na yung mga sinasabi ko. Parang Oo. masakit po siya. Pero feeling ko mas nasaktan ako nung na-affect na rin yung family ko, yung ibang relatives ko po. Kasi sinasabihan ko na lang sila na wag na lang masyadong basahin. Kasi syempre sila, hindi sila sanay sa mga ganong nababasa. Kahit yung mama ko po, hindi po siya Grabe yung mama ni nagpapatuloy, Gwen. sumasagot. Pero nung time na yun, na-feel ko na dun siya pinaka-affected out of all na mga bashing sa aming bini po, especially sa akin. Naapektuhan yung mama mo. Parang- Paano siya Iba kasi pag naapektuhan? Iba na kasi pag si Gwen yung inaatake, di ba? Tapos, to the point na nag-make din ng move yung mama niya. Alam mong iba na yung effect. So, ay, Nagalit pa siya, gusto niyang sumagot. Gusto niya po talagang sumagot. As in, actually may ibang post siya talaga sa social media niya. Tapos, may mga ibang kakilala din kasi na sila din mismo yun. So, nakikita niya po. Siyempre, doon tayo ma-hurt pag, di ba, kakilala po natin. Tapos, Oo. sila pa yung nag-aano sa'yo. Sila ayun pa pa. yung nagpo-forward ng Yung mga plastic bad na comment. kakilala. No, doon siya Ay. talagang na-trigger din siguro po. Lagi ka rin nanonominate dahil sa katakawan. Yes. Yes. Sobrang takaw. Yung smile ni Malakas Gwen. po ako kumain. Sana Hindi ko rin lagi alam kang bakit kahit nakasmile. ngayon hindi ako tumataba. Pero opo, malakas po talaga ako kumain. Inaamin ko naman. Malakas po ako kumain. Hanggang ngayon naman po. Mm-mm. Meron ka bang pinagsisiyang nagawa mo sa loob ng bahay ni Kuya? Sana hindi ko to ginawa. Hindi ko rin po alam anong meron sa akin. Nun kaya ko namang tiising huwag masyadong kumain. Char. Pero totoo, ewan po, iba yung gutom ko dun sa loob. Iba Baka kasi talaga. di ba nakulong nga sa bahay. Ano So pa ba? parang, Siguro yung pagiging tahimik ko po. Well, hanggang ngayon naman tahimik ako. Pero before, mas malala pa po ako. Kung ngayon introvert ako, parang mas malala ako before. Like, kunyari, kung may sasabihin ka sa akin masama, tatapakan mo ko, papatapak lang ako sa'yo. Ganon. Siguro yun yung regrets ko na kulang ako sa pag-speak Tapang? up o tapang. Ganon po. Hindi ko napagtanggol yung sarili. At isa pa sa dahil si Bini Sheena ay kasama kaya sobrang soft din ng Bini kay Gwen and ng Blooms na mga nagmamahal kay Gwen. 'Di ba? Grabe yung alam mo, magiging soft ka talaga pagdating kay Gwen. Like, kaya mong gawin lahat para kay Gwen. mo rin sa PBB. Pagtatanggol Oo, mo para talaga. naikumpara yung mukha. Kasi Namin. sabi, buti pa to si Sheena, walang nabago. Kay Gwen may nabago. Ang laki ng pinagbago ng mukha. So, tinitingnan ko ngayon kung may Yes. nabago sa mukha mo. Meron ba? Tingin niyo po. Wala po talaga. Tito Ogs, kasi 43 kilos lang ako. Ah. Tapos sabi nila, 43 kilos ka, tapos ang takaw-takaw mo doon. Hindi, kasi tapos inaano pa nila, nagpa-jotox, nagpa-ilong Nagpa-ano ka ng panga. Sabi hindi po, nagpa-bawas. Kasi Nagpabawas. parang chubby cheeks po ako before. Okay. Hindi naman ako Pwede against pumayat sa lang? actually. Minsan sabi ko, ay what if magpaano din ako, gumaganon nga ako minsan. Hindi naman ako against sa mga retok. Oo. Pero yun nga, hindi naman po, sa ngayon hindi pa po talaga ako. Bakit hindi ka naman ganun kaputi nung nasa Nasa PBB ka? Kasi Ito. po, from province, fresh from province ako nun. So medyo mas morena pa po talaga ako. Tapos, Okay. ewan ko, Walang sabi kasi kapag kakwenta-kwenta yung mga taga-probinsya, binabash kapag nandito talaga. ka na sa Manila, yung tubig daw dito nakakaputi. Totoo ba? Oo, tapos sabi ko, kasi kahit yung tita ko Oh, nagtanong ganda last time, hindi talaga nagpagos. Ang ganda Ay, ni naku, Gwen. yung tubig dito nakakatangos na rin ang ilong. Sabi ko na. Kasi pag galing kang Manila, kung ay taga-probinsya ka, tapos galing ka Manila, pag uwi mo ng Grabe, ugat ni province, Gwen. pumuti ka na. Pero totoo po,
promise. Nakakaputi nga yung tubig dito sa Manila. Totoo Hindi ba? po ako nagpapaputi. Never ko naging I goal mean, talaga. yung collagen or ano, drip. Wala. Hindi ko siya goal talaga na pumuti ako. Mm-mm. May effect before yung tubig na medyo pumuti din talaga ako compared nung Ah. sa PBB. Pero ngayon nga, parang nag-stop na rin. Baka ano din po, yung sa hair color ko. Yan. Tapos natuto na Bumagay. syempre mag-ayos, mag-outfit. Oo. Ayan. Kaya, tsaka po sa PBB, hindi ka naman po talaga makakapag-ayos masyado kasi may restrictions din sa mga dalang makeup. Ganyan. Mm-mm. Tapos, pre, Tsaka nasa let's bahay go. ka lang. Oo, Ganda! Nasa bahay ka lang, authentic lang, ganyan. Oo, Bagong oo. gising. Oo, di ba? oo. Mataba ka noon sa PBB. Ngayon ka lang pumayat ng ganyan. Well, payat naman po ako before, pero sabi nila pag bata ka, mas chubby cheeks, especially sa mukha. So parang mas napansin ng tao yung sa mukha ko Ang siguro. cute Kasi pa din yung katawan naging ko nun, chubby payat cheeks. din naman. Tapos, baka dahil yung baby fats gano'n. So yung cheeks ko, hindi pa defined nung time na yun po. Mm-mm. Ngayon, though feeling ko mas pumayat ako ngayon, sama yung mukha ko, siguro sa ano din, sa edad. Oo, Mas oo. naging define yung, gano'n, So, yung ilong mo. Oo, matangos ang ilong mo, ha? We po, totoo ba? Hindi po. Tanong, pag naka-side view, sakto lang. Hindi nga siya sobrang taas eh. Ang Nanonose ganda. line. Sa nose Ang ganda ni line. Gwen! Makeup artist namin, ang gagaling. Oo. Sobrang galing nila. Ayun, sa nose line. Pero tama pa, naka-side view. Di naman po siya yung sobrang taas. Pero thank you kasi compliment. Sige, thank you po. I take it as compliment. Oo, na para napagkamalan ka Kasi nagpa-enhance. gusto ko talaga tumaas pa yung ilong ko. Oo, bakit hindi nyo ginagawa? Parang normal na ngayon yun. Sa ngayon po kasi okay naman kami sa itsura po namin. That's So, good and na sa management, depende din po sa confident kanila. Kasi sila. they also think na mas okay na ito, i-enhance lang through makeup yung mukha namin sa And okay naman po talaga. Honestly, okay naman po ako sa ganito. Meron ding ibang nagko-comment na parang iisa lang daw ang boses niya. Parang mga, meron pa nagsabi, boses Kiki, Ay. ang Bini. May boses pala yun. Anong boses na yun? Meron ba Anong boses kayong doon? na-encounter na gano'n ng mga comment? Comments. Opo, nababasa ko po. Oo. Na So, tunog para-pareho How do you daw take kami. it? Yung okay lang sa inyo na ano? Okay Pare-pareho. lang po. I mean, opinion nila yun po eh. Tsaka, hindi talaga kami Ewan ko, ako parang hindi naman. Magkakapare sila ng tunog. Inahihirapan nga ako kasi, actually madali dun sa mga low register. Kagaya si Gwen's. Dun ako nahihirapan kay Gwen, Mika, and Stako. Usually. Kasi nga, yung low register nila. Tapos yung iba, si Joanna, di ba, parang yung iba manipis ang boses. Si Aya, parang may accent. Si Stako, di ba, parang, ano magkakapares ng boses? Ang galing-galing nga nila. Like, so, tapos pag nagsama-sama sila sa isang song, di ba, pag nagsabay-sabay sila nakakanta, sobrang grabe yung swak ng boses nila. Tapos kapag ka isa-isa silang nakakanta, ibang-iba talaga yung boses. So, kung mag-gets. Magkakatunog. Baka gusto lang. Char. Okay. Mahirap bang maging isang Bini member sa mga panahon ngayon? Opo. Ngayon sikat kayo, tapos kada kilos nyo ay Yeah, ang cute ng may picture sikat na yun. kayo. Yung most of the member nakatingin kay Gwen. Tapos si Mika at si Maloy parang, Mika Loy? Pero yung si Colette, si Aya, kay Gwen, si Jo, ang cute. Tapos kada kilos nyo ay may masasabi yung mga tao. Mahirap. Mahirap po, sobra. Lalo personally, ako sobrang introvert ko and private talaga akong tao. Well, parang ang cliche niyan kasi nasa showbiz, ganyan. Pero very private ako. Sa amin pong Bini, ako ang pinaka hindi nagpo-post, ganyan. Ako nahirapan po talaga mag-adjust sa ganitong setup, lalo sa ganitong work. So, okay, Na Gwen. konting kibot mo, maano ka. Parang nakaka-conscious na minsan gumalaw po. Naramdaman nyo na parang, teka, tao pa ba trato nila sa amin o robot? Robot. Ganyan. Meron ba kayong ganyan? Yes, parang naging linya po namin yan. Na para kaming robot talaga. Kasi sa work, parang sunod-sunod din. Tapos hanggang out, kahit sa labas ng work, Latest lumabas ka yun, sa mall, ganyan. Parang lagi Latest nakatingin picture. sa yung mga tao. So di po maiiwasan na naiisip namin yung mga ganyan. Sinasabi nila na parang, walang ginagawa ang management ng ABS-CBN to defend them, to sue the people na sobrang below the belt ang mga tira sa Bini. Paano mo i-describe yung management? Nararamdaman niyo ba yung kanilang malasakit, depensa sa inyo?
They give us the best support system po talaga, yung management namin. Like kahit yung sa life coach, mayroon kaming ganon. So every time may issue, may mga session kaming ganon. Sobrang supportive po nila. Tsaka siguro hindi lang naaano ng mga tao. Siyempre di naman agad-agad yung mga ganyan process po. So baka sabi nila na hindi gumagalaw, pero meron naman talagang actions na tinitake po yung management for that. So kung hindi ka Bini ngayon, ano si Gwen? Ay, gumraduate na yung mga kasama ko eh. Ano po, siguro mag-FA po ako kung hindi ako Bini. Yun Oh yung my gosh, imagine mo no FA si Gwen. pursue. Or kaya model. Ayun. Dahil sikat ang Bini, syempre gusto. iniisip nila, yaman na nila, ano kaya na-invest nila? Ano na na-invest ng isang Let's hear Bini Gwen? May nakuha na rin naman po akong lupa po Yay! sa Bicol. Saka nung Wow! last year, bahay at lupa. Doon din. Wow! Hindi Ano po. yung gusto Dito mo na. ito, guys? At least, di ba? Tapos, Kailangan ano eh. pa ang nagawa ng mga kinita ni Gwen? Nakapag-support po sa family talaga and nakapag-provide for myself. Ayun, yung mga utang po, nabayaran na namin. Oh, totoo ba? Ako, nabaon po kami sa utang kasi before. Lalo Okay. nung bago ako mag-BBB. Ikaw na lahat ng bayan. Pakonti-konti po yun pa kasi syempre yung Bini di naman agad nandun. Oo. So, ginamit ko lang yung allowance ko noon po. Hindi naman ganun kalaki yung allowance ko. Pero alam niyo po, hindi ko alam po alam pa to kahit ng Grabe, Pero grabe si yung Gwen. ano ko noon, bank, yung ano yan, bank account ko, yung Yung card ATM? ko, oo. Na doon pinapasok yung ano, pinahawak ko pa sa mama ko para siya yung may magamit yung kahit Grabe, di ba? Paano mo i-hate ang isang Gwen? Like, she deserves all the love in this world. Like, half lang kami. Tas, parang kapag si Gwen na yung pinupuntirya ng mga bashers, ipagtatanggol mo talaga kasi wala naman talaga bahid ng kahit anong kabash-basha Bini, lalo na si Gwen. So, nung time na yun, need ko rin mag-invest for phone kasi yung mga content, syempre kailangan okay yung quality. So, nag-installment ako ng phone, tapos yung kahati nun kay mama. Ganun, grabe talaga. Pero wala, yun, pakunti-kunti. Hanggang sa makarecover po kahit papano talaga. So, kasama mo na mama mo. Sa ngayon po, umuwi pa rin siya Bicol kasi parang hindi niya maiwan yung bahay kasi si Papa pa po yung nagpaganda din pa before. So parang sabi niya hindi niya May- kayang iwan. May sentimental value yung bahay. And yung mga kapatid mo, nandun lahat. Hindi naman na po kasi yung iba nga po may family na. Pero meron pa rin po ako dalawang kapatid po na doon pa nakatira po sa bahay sa Bicol. Ah. Kasama ni Mama. So, tuwing kailan ka lumuluwas sa Bicol? Nakakauwi naman po ako during holidays. Yan po. Tapos kahit random, basta kaya ko umuwi. Pag miss na miss ko na yung Bicol. Yun, umuwi po kahit 2 days lang yan. Lumilipad po talaga ako. Namimiss mo rin. Opo, sobra. Kasi syempre doon ka lumaki. Iba talaga yung yung hangin, yung Sa feeling. probinsya. Pag gumising ka na umaga, nandun ka sa bahay mo talaga. Di ba? Iba Mm-mm. pa rin yung feeling. Ano narinig mo sa mama mo? Ngayong sikat na ang Bini at isa dun sa Bini, anak niya. Ano po, sobrang proud po ni Mama. Well, sobrang ano naman namin, like open and close naman po ko ni Mama. Ano talaga siya? Very supportive naman siya ever since. And sobrang proud po niya sa akin. And she's very happy po. And even your brothers. Opo, opo. Mm-mm. Tapos parang pansin ko, after nung Bini, parang mas naging close pa nga kami. Talaga? Ng family ko po. Kasi Oo. baka dahil before, ang dami ng, alam mo yun, ang daming problema sa buhay. So parang masyadong naging busy kami na paano Ngayon namin medyo masasurvive lie to. low na yung Ganon. Masyado kami nag-focus doon. problems. So at least nung Mag-focus nasa sa Bini, family. yung distance, yung pagkamis, yung, di ba, parang ano pala Cute. siya, mas nakakapag, Bond. pasolid kahit pa paano. Oo. Oo. So, bago ka nag-BBB, ano ang buhay niyo? Sobrang hirap po talaga ng buhay namin po. As in, kasi si mama, single mom, tas bata pa lang po, 4 years old, nawala na po yung papa ko. So, kami, umasa kami sa pension, tas si mama, nahirapan siya maghanap ng work kasi yung working experience, kasi di na siya pinag-work ng papa ko eh. So, nahirapan na siya maghanap ng regular talagang work. So, Dahil may edad racket-racket na. na lang. Tapos, syempre, ang dami po namin magkakapatid. So, Ilan kayo? 5 po kami lahat. Mhm. Bunso po ako. Paano kayo ginapang ng mama niyo? Hindi Yun po, kayo pero- nakapaghanda nung nawala ang tatay mo? Hindi po, sobrang unexpected po kasi nung pagkamatay ng papa ko po. Nag-work po siya, tas natulog, hindi na nagising. Tap- Heart attack. Okay. Ano naging work ng mama mo? Or Ano po yung maraket? pinasok niya? Yung racket po, racket. Yung mga nagbebenta ng mga gold, ganyan, or kaya bookkeeping, kahit ano po, or kaya anything na pwedeng ibenta, gano'n. Na-witness mo? Opo.
kahit ano-ano na lang. Pero minsan, syempre, malulugi sa probinsya ba? Parang uutangin pa yung mga binibenta mo. So, minsan, nalulugi pa si mama. So, hindi talaga, nahirapan talaga kami. So, pinag-aral kayo lahat ng mama niyo? Opo, pero meron sa amin na Wow. nag-stop talaga. Need mag-stop kasi hindi na kinaya. So, yung kuya kong pangatlo nag-work. Tapos may mga rin kasi, like may naging batang ama po kong kapatid. So, sunod-sunod patong-patong talaga siya. Yung- Hanggang hindi na kami naka-recover talaga din. Daming pinaggastusan. So, paano kayo nadubog sa utang? After mawala nung papa ko, Grabe. yung kuya kong sinundan, Parang grabe yung pinagdaanan ng family ni Queen. Like, hindi ko ma-imagine. nagka-appendicitis. Tapos habang inaasikaso niya yung mga, ewan ko, yung sa financial ng papa ko. So, Okay. dalawa yung inaasikaso niya. Tapos naging batang ama yung kapatid kong pangalawa. Tapos, naigapang naman ni mama yung panganay namin. Nakagraduate ng college. Tapos, yung pangatlo kong kuya nag-stop sa school kasi hindi na kinaya financially. So, need niya mag-work muna. Kaming dalawa, sobrang bata pa namin. Tapos, ako ginagawa ko nun sa school, nagbibenta din ako ng ano-anong snacks po. Opo, para lang makabawas dun sa gastos po. Tapos kapag may mga racket-racket, ganyan, inaano ko na rin. Like sa modeling po, ganyan. Nag-modeling ka muna bago ka pumunta Wow! doon ng Star. Na rin. Like sa modeling po, ganyan. Nag-model Ngayon ko lang nakita tong picture Hindi na ka to muna ni ba- Gwen. bago Wow! ka pumunta doon ng Star Hunt. Opo, kumakanta-kanta rin po before. Events, graduation, or sa school, ganyan po. Mhm. Nai-invite pag may mga coronation, ganyan. Pero hindi pa ako bumibirit. Oo. Hindi pa ako Wow! magaling bumirit. Pero kumakanta naman po ako before. Ano nag-motivate sa'yo para tuparin yung pangarap mo? Kahirapan po talaga kahit itong ini-interview ako sa PBB. Kasi yun po yung tumatak sa akin na parang yung bahay namin Need niya nakikita ko mag-work. throughout the years nabubulok na. Ganon yung gate namin, pwede na makapasok kahit sino. Yung bubong namin, sinasalo ng planggana. Pag umuulan, si mama, yung pang-ulam parang nafe-feel sad siya kasi yun lang yung napapakain niya sa amin. Yung mga ganon, yung iyak ni mama gabi-gabi, yung paglilista ni mama ng utang sa notebook niya gabi-gabi. Kaya gusto kong umasenso po talaga kami. Na hindi ko naman in-expect, thank you Lord, na nakapasok talaga ako ng PBB nang walang kahit ano. Wait, tapos ikwento ko lang po. As in, nag-audition ako ng PBB. Kahit si mama hindi niya ako nasamahan kasi yung pamasahe ko, saktong-sakto lang talaga. As in, nag-audition ako ng PBB. Wait lang, ang ganda ni Gwen sa Hindi niya ako audition! nasamahan kasi yung pamasahe ko, saktong-sakto lang talaga. As in, Hello, nag-audition ako ng Gwen. PBB, kahit pambili ng tubig, wala. So, wala akong kasama, nakapila ako, gutom na ako, uhaw na ako. Wala man lang mapag-utusan o mapakisuyuan. Bro, ng di ko kahit kaya yun. tubig lang. Inabot ako ng madaling araw po, ang lamig-lamig na ng pawis ko sa audition. Hindi ko naman po kasi in-expect na makakapasok ako. Hindi ko in-expect na tatagal ako dun sa audition. So, gabing-gabi na wala akong kain, wala akong tubig. Nung last Wow. part na madaling araw na, ang lamig na talaga nung Kung iisipin mo ngayon, deserve na deserve ni Gwen lahat ng nangyayari sa kanya, sa Bini, sa family niya, lahat ng blessings kay mga bashers dyan. Maging palamunin na lang kayo. pawis ko. Charot. Nanghihina na ako. Naiinis na naman. Sakto lang yung pera ko talaga. Oh, paano mo nalaman na nakapasok ka sa BBB? Napasama po ko dun sa mga last po, yung sa kinakausap na ni Direk. Mhm. Tapos, hindi pa kasi ako nakakapag-hotel noon. Tapos, parang yung mga malalayo, parang in-accommodate nila sa hotel. Okay. Actually, may matutulugan naman ako, yung tita ko. Pero sabi ko, ay sige, try ko yung hotel. Para matry ko. Ni Gwen, Nagkunwari ako niya rin wala matutulugan. Para experience ko yung hotel. ang cute! O di naka-hotel ka. Yung naka-hotel, first time. Paano yung gutom na Wala, pawis? tinulog ko na lang po yung talaga kasi madaling araw na. Wala rin akong pera. So, after diretso ng hotel, natulog na. So, you mean nag-stop ka sa school? Opo, after PBB, hindi po mag-stop. Well, na-survive ko pa naman yung last year ko po noon, before PBB, na natulungan naman ako ng Wow. mga teachers ko po. Doon sa grade 10, kasi grade 10 Okay. po ako noon. Ongoing yung school, nag-PBB ako. Natulungan naman po nila akong mahabol pa yung last na mga pasa. Nakagraduate ka pa rin ng Opo, nung grade 10. grade nung time. 10. Natapos mo rin naman ng senior high mo. Yes, this Oo. year. Okay. May Yay! character development na ba? Si Gwen? Opo naman. Siyempre po, growing up, marami na rin tayong matututunan. And naniniwala naman ako na from PBB to ngayon, malayo naman na po talaga. Grabe, parang ngayon lang nagsisinkin sa akin na nakaka 22 minutes na tayong interview ni Gwen na ririnig natin siyang magsalita. Alam mo yun, sobrang mature, sobrang grabe din yung mga answers ni Gwen, yung thinking niya, di ba? Like, mapaproud ka lang talaga.
Nung time na yun, very Wow. young. Alam Grabe mo yun, naman. parang medyo kulang pa tayo sa ano. And iba pag nasa reality show ka. Iba pala talaga. Hindi ko in-expect and sobrang clueless ko sa industry na to. Mm-mm. First time ko lang din naman pumasok. So, ayun. And di ko pa siguro masyado naisip yung mga Destiny, ano ko noon, fate. ginagawa ko po. Pero so much improvement naman na po. Kaya pasensya na po kayo kung matakaw ako nung time na yon. At least hindi ko tinapon yung pagkain. Pero ngayon nagsha-share na kami. We love sharing. Food unites us. So, nung nag-PBB ka, paano ka napunta ng Bini? After PBB, yun po, na-evict ako, pinasok ko dun sa training. Kasi hindi ko po naabutin yung pinaka-start nila eh. Parang tinry lang kami, yung mga ibang housemates na i-train din dun sa Vini po. So yun, akala ko nga for asap-asap lang. Sabi ko, ano bang ginagawa ng mga to? Ginagawa ko lang, pero hindi ko alam para saan. Para saan ba to? Kasi during that time po, hindi naman for Vini talaga yung project. Kumbaga, ano pa siya, very experimental eh. Parang kahit kami, ano ba to? Para saan ba to? Ganun. Hindi pa sinasabi, hindi pa siya clear na Vini girl group. Ganun. Ano ang ipinangako mo sa sarili mo na hindi na mangyayari sa pamilya mo o sa buhay mo? Hi, maghirap talaga. Actually, recently, parang may mga kinakausap akong mga sa showbiz na, alam mo yun, hingi ka ng advice or kahit sa mga Barbie. makeup artist, ganyan-ganyan. Oo. Chinichika ko, puro Barbie about Imperial. investment, Ah, mga experiences din nila kasi parang need ko ng guidance kasi coming from poor hindi naman kami mayaman, walang business at all, so clueless ako paano ko i-handle yung pera ko. Ayun, ayaw ko na po bumalik sa hirap talaga. So tinatry ko po talaga ngayon na i-invest sa tama yung pera Sobrang ko, nakaka-proud. ma-handle siya ng tama. Ayun, advice. Parang kailangan ko din humingi ng advice kung paano i-handle ng tama yung pera. Kasi parang lahat na lang ng nauubos sa Bini yung pera ko. As in guys, yung sinasahod ko wala pa bayad sa credit card, sa ganap ng Bini. And eto pa, may ginawa kami kanina ng mga Bloom friends ko na taga dito sa amin. Biglaan para kami actually, yung dalawa, decided na sila kasi nagpa-secure sila sa akin ng ticket sa Iloilo. And then, out of nowhere, nabudol ako at saka yung isa pa na, tara na sa Iloilo. Kasi SVIP na yon, sayang. Guys. Tapos next month, ang dami ding event ng Blooms. So, hindi ko na talaga alam, naiiyak ako sa gastos. I cannot. Hingi ng advice Ako need talaga. ka ng Kung advice. nabubuhay pa ang tatay mo, ano kaya Naiyak. ang buhay niya o ng pamilya niya na yung sikat ng anak niya o sikat ng Bini? He must be very proud of me po. Yeah. Kasi siya talaga yung nangarap maging artista ko. As in, sobrang gusto niya. Kasi hindi siya kumakanta, pero si mama po, siya yung kumakanta. Tapos, pangarap niya sa akin, bata pa lang ako, narinig niya akong may boses kahit di pa ako yung totally nakakapagsalita. Pero nasa tono ako. Sabi niya, tuwang-tuwa siya sa akin. Sabi, Wala, kwento na lang to ni ang mama ganda sa akin gawin! kasi bata pa ako. Parang pinagmamalaki pa daw ni Papa sa mga workmates niya na ang galing ko daw kumanta, ganyan. Tapos pangarap niya talaga mag-artista. So, siguro kung buhay po siya ngayon, proud po siya sa akin. And natupad Sa ni kanya Gwen nagsimula yun. yung yung pag ko ng pangarap ko maging artist. Parang sila ni Shino, At anong pangarap naibigay ng kaya ni magulang Gwen nila, sa tapos tatay nandiyan na sila Siya na ang ngayon. operator ng bus ngayon, hindi na siya nagtatrabaho sa bus, Aww. siya na ang operator. Wow! Dahil siya na ang may-ari ng bus niya. Kung nabubuhay pa siya. Tutulungan ko siya. Oo. Ano pa sa mga misconception sa Bini ang gusto mong i-correct? Lumaki daw po yung ulo namin. Siguro yun nga, dahil sa mga spliced videos. Ang dami kasi talaga eh. Tapos yung iba, on a random day, kunyari makita ka lang hindi ngumiti, ganyan, maano ka na, kung ano na masasabi sa'yo. Oo, yung mga dire-diretso Oo, kayo na eh, malakad, hindi kayo kumakaway sa fans. Well, minsan kasi ako person ko niya, may in-ear namin. May nakita akong video na ganun po na may in-ear na ako. In-ear may yung earpiece po sa Oo, pag yung nagpo-perform. Minsan doon, pag nandun na yon may tunog na, may nagsasalita yung coach namin. So pag may mga fans sa gilid, hindi ko naririnig. Yun po hindi nila alam siguro. Akala nila na minsan yung mata, gumaganyan, pero nasisilaw lang sa ilaw. Yun yung nakikita sa videos, gano'n. Oo. Mga hindi na po nila alam, hindi mo naman may explain pa, gano'n. Parang too much information. Gano'n. Sorry. Parang yung mga bashers lang naman yung hindi makakaintindi ng mga ganon. Like, di ba? Kung totoong fan ka or Bloom ka, may intindihan mo yung mga ganyan. Po sa mga nakikita kong ganun yung encounter po sa akin. Hindi
Hindi ko naman po sinasadya. Hindi ko lang marinig minsan talaga, as in, hindi ko sinasadya. Sinong gusto mong pasalamatan? Of course, yung family ko. Kasi sila yung pinakaunang nagtiwala sa akin, yung mama ko. Grabe, kahit nalubog kami sa utang, sinusupport niya ako sa mga sinasalihan ko po workshop. Kahit wala kaming budget, bibilihan niya ako ng damit. Kahit ukay lang. Ayun, syempre, yung family ko. Yung management na, syempre, kung hindi din naman ako natanggap, di ba? Saan ako magsisimula? Sila talaga yung unang nakakita ng potential ko, na kahit ako mismo, hindi ko pa alam ba't ba ako natanggap noon, ganito lang ang itsura ko. Pero sila, naniwala sila sa akin. Cute. Mismo, hindi ko pa alam ba't ba ako natanggap noon, ganito lang. Oh my gosh, dalat! Ano ko na nakita dalat? Grabe yung layag na dalat ngayong araw. Ay ka na. Ang itsura ko. Pero sila, naniwala sila sa akin. And our fans, iba talaga ang Blooms. As in, parang ang amazing na makita silang dumadami, growing, and very We love you, supportive. They Gwenny. always have our back. And sa We kanila always have our dumugot back. ng lakas. Lalo sa mga times na sobrang down kami. Yung support nila, messages nila kahit di naman ma-reply yung isa-isa. Hindi nila alam, sila din yung nagmo-motivate sa amin most of the time. May lumalabas na may buntis sa Bini. Gaano katotoo ito? Hindi po totoo yun. Wala pong buntis sa amin kahit isa. Wala po talaga. Sa palagay mo, Gwen, hanggang kailan ang Bini tatagal? Hanggat may Bini, hanggat may Blooms, hanggat nandyan yung ABS-CBN, may Bini po. Hanggat may naniniwala sa amin, may Bini. Ano ang na-realize mo sa buhay? Great Parang Bini Blooms things hanggang take dulo time. talaga. Like, Iniwala sa amin, may Bini. Ano ang na-realize mo sa buhay? Great things take time and trust the process. Talaga. Yung process ng Bini po, I can say na parang walang katumbas. Ang wala po talaga ng namin. Pero yun naman yung nagpalakas sa amin and nahon kami sa kung ano man yung namin ngayon, kalagayan namin po ngayon. Gwen, grabe ka magmahal ng pamilya, no? Solid na solid. Opo. Buti hindi ka kumakawala sa Parang nanay lahat mo na naman biglang sila, gusto diba, mo sa mag-solo, Bini. gusto ko nang family-oriented. karoon ng sariling pamilya. Ay, hindi ko po kaya. Hindi ko talaga kayang iwan si mama po. Kasi kita ko kung paano niya kami ginapang. Nung simula nung nawala si Papa, grabe yung sacrifices niya. Hindi ko siya makitang mag-isa. Actually, kahit sabi ko, pagtanda ko, bala ko kahit same compound kami, okay lang. Ako na mag-aalaga sa kanya, hindi ko po kaya talagang iwan siya ng ganun lang. So, sabi ko, pag nagka-work na ako, babawi talaga ako. Siya talaga priority ko po sa lahat, as in. And kasama ko siyang magiging successful po. Grabe. Oh, yung travel nila. Grabe, diba? Like, ramdam na ramdam mo yung pagmamahal ni Gwen sa family niya. And actually, silang lahat naman yung sa Bini, sobrang family-oriented. Pero marinig mo yung side ni Gwen, diba? Kung gaano niya ka-love yung family niya. Grabe. Like, deserve lahat ni Gwen ng pagmamahal ng family niya, lahat ng blessings. Grabe. Guys, grabe itong interview ni Gwen and ni Jo. Pero itong kay Gwen, grabe, di ba? Ayun nga, sabi ko kanina, parang it's very rare na mapanood natin si Gwen sa interview. Pero ito siya ngayon, parang hinayaan niya tayong mapanood siya na parang hinayaan niya tayong pumasok sa mundo niya. Alam niyo yun, yung parang, di ba, kung gaano niya ka-love yung family niya, kung paano niya ipagtatanggol yung Bini sa mga accusation. So, 'di ba, grabe, sobrang soft talaga ni Gwen. Like parang pag pinanood mo si Gwen, yung love mo sa kanya mas nag-grow. I mean, nandun naman na, pero alam mo yon, lalong nadadagdagan, lalong umaapaw yung pagmamahal mo kay Gwen. And then ayun nga, sobrang respectful and sobrang genuine ni Gwen, di ba? Sobrang makita mo lang siyang nakangiti, parang okay ka na, and sobrang genuine niyang tao. Sobrang simple, and ayun nga, mga walang kakwenta-kwenta lang naman talaga yung binabash kay Gwen. Lalo na kay Gwen, mga walang kakwenta-kwenta. So, di ba? Ay nako, yung mga bashers na yan.
sila lang yung mapapagod sa mga ginagawa nila. And yung Bini paangat ng paangat, Bini downfall daw. Parang mas mauna ako mag-downfall sa mga gastos ko sa Bini. Parang mga Blooms ang magda-downfall yung wallet nila, parang ganon. So, I'm super proud lang and super happy lang talaga sa nangyayari sa Bini ngayon. Lalo na kay Gwen, deserve na deserve ang success, ang happiness, and diba, yung mga blessings talaga. So, deserve ni Gwen lahat ng pagmamahal ng Blooms, lahat ng nagmamahal sa kanya, diba? Deserve niya lahat ng pagmamahal na yun. So, that's it for today's video, guys. Thanks so much for watching. Please like and subscribe. Annyeong!